Sumainyo sumainyonawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 12 verse 14 nasusulat na magpakabanal kayo at sikaping makasundo ninyo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Okay, hindi tayo basta-basta tatanggapin ng Diyos. God cannot accept us just the way we are. Sinasabi sa kasulatan, kailangan nating magbago, kailangan nating magpakabanal at mamuhay ng payapa. Mamuhay ng payapa, iyan ang ibig sabihin ng sikapin ninyong makasundo ninyo ang inyong kapwa. Okay, sa Old Testament at sa New Testament, parihong itinuturo sa atin na magpakabanal tayo. Sa Leviticus chapter 11 verse 45, sinasabi na dapat kayong magpakabanal sapagkat ang Diyos ay banal. At sa 1 Peter 1 verse 15, sinasabi naman na yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa kasulatan, magpakabanal kayo sapagkat ang Diyos ay banal. Okay, ang ibig sabihin ng banal ay malinis o matuwid sa paningin ng Diyos. Makikita lamang natin ang Diyos kung malinis ang ating puso. Sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 8 na mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Okay, ang ibig sabihin na makikita natin ang Diyos ay hindi ito yung physical anyo ng Diyos, kundi mararanasan natin ang presence o presensya ng Diyos. Mararanasan natin ang paghahari ng Diyos. Ang presence ng Diyos o ang paghahari ng Diyos, ito ay ang pagiging matuwid or banal at kapayapaan. Kailangan natin ng sanctification and justification bago tayo tanggapin ng Diyos. Ang meaning ng sanctification is the action of making or declaring something holy. Yung maglinis tayo or magpakabanal. Ang justification naman is the action of showing something to be right or reasonable. Ang justification ay pagpapawalang sala or pinawalang sala na. Matuwid na ang isang tao sa paningin ng Diyos. Okay, sa Old Testament, sa Book of Exodus chapter 19, sinasabi doon na bago binigay ng Diyos ang 10 utos doon sa bundok Sinai, inutusan ng Diyos si Moses na humanda ang mga tao sa pagsamba sa Diyos. Kailangan labhan nila ang kanilang mga kasuotan, humanda sila sapagkat bababa ang Diyos sa bundok Sinai para makita ang mga tao. So bago sila makaharap sa Diyos, kailangan nilang maglinis, maligo at labhan ang kanilang mga kasuotan. Sa atin naman, sa New Testament, ito ay pagsisisi at pagkumpisal sa ating mga kasalanan. Magpakabanal tayo at mamuhay ng payapa upang makita natin ang Panginoon. Okay, noong naroon ng mga tao sa bundok Sinai, sinabi ng Diyos kay Moses na huwag lumapit ang mga tao sa kinaroroonan ng Diyos sapagkat mamamatay sila. Dahil ang ating Diyos ay parang apoy na nakatutupok ayon sa kasulatan. Kaya nga, hindi tayo basta-basta makalalapit sa Diyos, mamamatay tayo. Ngunit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ginawaan niya ng paraan para makalapit tayo sa Kanya na hindi tayo mamamatay. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang Kanyang pinakamamahal na anak. Sinasabi sa kasulatan na nalilinis tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Christ. Sinasabi sa 1 John 1 verse 7 na ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paano siya nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ng dugo ng kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. At sa 1 John 1 verse 9, sinasabi na kung ikinukumpisal or ipinahahayag natin ng ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad ng Diyos ang lahat ng ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat ang Diyos ay matuwid. So tayo nalilinis at napapawalang sala sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus Christ. Hindi tayo kailanman magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mabuti o sa sariling pagsisikap, kundi sa pamamagitan lamang ng ginawa ng Panginoon doon sa Kalbaryo para sa atin. Sinasabi sa 2 Corinthians 5 verse 21 na hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal o maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Okay, sa Romans 4 verse 25 sinasabi naman na
Si Jesus Christ ay ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Okay, nagiging banal din tayo sa pamamagitan ng pagdisiplina o pagtutuwid sa atin ng Diyos. Nagiging banal din tayo sa pamamagitan ng pagtitiis ng mga pagsubok. Ang Diyos ang ating Ama, ayon sa kasulatan. Sinasabi dito sa Hebrews chapter 12 na, anak, huwag kang magwawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghihinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinaparusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Kaya tiisin natin ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y pagpapakilalang inaari tayo ng Diyos. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan yun, ay lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Sinasabi din sa Hebrews chapter 12 na iwaksi na natin ang kasalanan, lumakad tayo sa daang matuwid o mamuhay tayo ng matuwid, magpakabanal tayo at mamuhay ng payapa. Huwag nating talikdan ang pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong makiapid, kundi ingatan natin ang ating mga sarili na huwag sumama at makagulo at makahawa pa sa iba. Lumapit tayo sa Diyos na hukom ng lahat. Lumapit tayo kay Jesus Christ, ang pamagitan ng bagong tipan at sa dugong na bubo na ang isinisigaw ay kaiba ng isinisigaw ng dugo ni Abel. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus Christ na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi ikinahiya ni Jesus Christ ang mamatay sa cross at siya ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. So huwag natin ikahihiya ang mga tinitiis natin dahil sa ating pananampalataya. Tulad ni Jesus Christ, hindi niya ikinahiya ang dinanas niyang hirap at kahihiyan doon sa Kalbaryo para sa atin. Sinasabi sa kasulatan na kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito dahil sa ating pagsunod sa Panginoon, maghahari naman tayong kasama ang ating Kristo.